Hello! Good afternoon po, guys! I'm back! Hindi ako nakapag-live in 2 days. Okay, magandang hapon po sa inyo lahat. I'm sorry, I'm late for 30 minutes. Bagong po nito, guys, ha? Wait lang. Oh, alam mo lang yon. So, ito po yung dati kong cellphone yung dating nagla-live ako. Samsung A03. Yan. Lumang cellphone yung ginamit ko dati nung nagla-live ako. Ngayon, nagpalit na ako ng Samsung A06. Kaya gano'n. So, palapakan natin yung kapatid ko na nagpadala sa akin. Cherries. So, I'm back, guys. So, shoutout natin si Regine Per at si Mafla. Hello. Site yan, hello. So, welcome back to my... Okay, shout out po kay SCT yan. Hello po. Mahirap kasi basahin yung username mo. Grabe ka. Lesson natin for today is all about central angle and relationship between intercepted arc. Okay? So, dyan mo lang kayo ah. Okay, bago tayo mag-start, kailangan palakihan na natin yung viewers natin. So, which is the 100 viewers, okay na sa akin yan. Okay? Start na po tayo. Sige, wait lang ha. Kunin ko yung mga yung notes pa, hindi makalimutan. Okay, start na tayo guys. Mukhang nagmamadali yata si Yan. Wait lang. So, ipagpatuloy natin yung geometry na discussion. Kaya ganun. Dali lang yan, central angle lang naman eh. Sobrang dali-dali lang naman yon. Thank you po. Hindi naman masyado lahat na matalino sa math. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, pag hindi ko alam, pag alam ko. Pero na lang yung mga higher math like the integrals, hindi ko pa pinag-aralan yung math, tsaka yung differential equation. Math po, pero hindi naman lahat ng pinag-aralan sa math is inaral ko. Eh wala pa ako sa differential equation, wala pa akong integral. Inaantok ako pag math. Yun lang dati, math haters din ako. Dinadaan ko na lang sa antok, kaya ganon. Yung math lover na lang po ako. Start na tayo. Ganun talaga, dati math haters ako nung first year high school, dinadaan ko na lang sa inaantok. Tsaka tinutulugan ko talaga yun. Kasi ko talaga math eh. Kaya ganon, hayside. Sige, pag-aral. Grabe ka naman, hindi naman ako kamukha ni Kong, Yuri. Pero lang si Kong talaga, nagpakasal sa'yo sa magandang babae. Kaya kasal na nga daw si Kong eh. Kaya gano'n. Kapatid. Okay. Sige. Hindi ko nilinaw yung comments mo, kaya kulang eh. Kasi sulatin ko yung mga meaning Currently, grade 11 student po at nahihirapan ako sa GenMath. Ito na po. Grade 11 ka pala. Okay. Oy, bakit? Bakit ka inanghang? May kinain ka pang pansig kanta na spicy? Perso? Start na tayo. Pero susulatin ko na yung meaning ng BS Accountancy po, nag-stop po ako ng 2019. So, yung mga nagtatanong dyan about sa course ko, itindihin nyo na lang. Wait lang. Kung gusto niyo talaga panoorin yung mga rewind na live stream, so pumunta kayo doon sa YouTube channel ko, Meriam Flores. Kung ano yung pangalan ng TikTok ko, yun din ang YouTube account ko. Yun lang. Yun lang yun. Okay, basahin na lang po yung information. Yun lang. Nakapit ako ng camera. Ano busy? Ano po meaning ng ED or BC? Ano BC? Baka yung BC before Christ yun. Sa history po yun. Grabe ka naman, Hindi masyado makita. Ay, yun lang. May reflection pa rin, no?
Sa mga nagtatanong about sa chorus ko, ito na po yun. Shout out po Sumia. Hello po. Shout out po Sumia. Kumakain ka pa na pansit kanto per hair song? Nangang kayata, de charot lang. Nahihirapan daw sa GenMat kasi ang GenMat po kasi ano po yun ba? Yung iba naman madali, yung iba mahirap. Depende po sa ugali ng isang estudyante. Pero may sa lahat, mga estudyante, mahina sila sa mga GenMat kasi marami. Halo-halo talaga yon. At yung mga trigo, geometry, if iron kasi nagbago kasi yung curriculum ni DepEd para ganoon kumpara sa amin. Wala kami mga senior high school yung mga yan. Bachelor of Science in Accountancy. Bachelor of Science in Bachelor of Science in Accountancy, Diyos. Business combination next. Wala akong ganyang card. Di naman ako nakapag-pick ng business combination yan. Doon niya sa, management accounting. Hindi pa ako kumukuha ng management accounting. Wala pa akong ganong card. Pasensya na. Ahi before crush UED po. Ewan ko na lang. Di ako historian. Pasensya na, perso. Sa mga nagtatanong about sa course ko, ito na po yung second year of BS Accountancy. Ito po. Sulatin ko man yung meaning muna kayo. So, ang didiscuss natin is all about central angle. And intercepted arc. Ito yung pinakamadaling i-discussion. Kasi, kung ano yung nasa gitnang angle, yung pinakalabas ng intercept arc is pares din. Ayoko na talaga ng subject na yun, yung oblicon, Carl. Hindi pa ako nakapag-take yan. Magte-take ako kapag tinuloy ko yung accountancy ko, Carl. Mga second year, meron kaming obligation ng kontra. Masakit niya sa uli ang Carl. Ayaw mo na ipaalala. Ayoko na yung maalala sa business. Yung pa kaya, mahirap yung subject na yun for the accountancy, kaya ganun. Okay, start na tayo. Wait lang. Okay. Ipagpatuloy natin yung geometry discussion. Kai, bakit po? Tuloy po, reviewer ako now, 40 years old. Reviewer ka pala, Kai. Sana lang po, pumasa po kayo sa pagiging CPA. Palapakan natin si Kai. 40 years old ka pala si ate Kai. Parang kaedad po yung teacher ko, 40 years old din. May calculus ba ang accountancy? Depende sa school. Sa amin pinapasok ko, wala kaming calculus nung nagka-accountancy ako. Sa tinake namin yung math namin, mathematics na modern word, tsaka yung business math. Hindi na-take ko yung nung math sa accountancy. Pero calculus wala. Baka sa inyo, baka depende sa school. Yun. Sige, PM mo ko, it's me Judy. PM mo na lang ako sa TikTok account ko, it's me Judy. Sorry reviewer ako ng Rio. Rio, sikat na sikat yung Rio. Sana naman ko makapasa ka ng certified public accountant, Kai. Or kaya, hindi ko alam. Or kaya, pre-board ka pala. Ewan ko. Ay, thank you sa pag-send ng hard badge. Sino po yun? Si Katingko. Hello po. Ilong tipon ka na. Baka ilang taon ka na? 31 years old po ako, Dre. 31 years old po ako. Thank you po, Katingko. Alam mo si Katingko, matalino niya sa math, pero ayaw lang niyang tanggapin. I hate mathematics, buti na lang konti lang ang math ng accountancy. Ganun po talaga, Kai. May medyo konti lang po kasi ang accountancy, ang math subject. Kasi ang pag-accountancy pinag-uusapan, more on logic po talaga yan. Thank you po, Dre. Pero hindi naman lahat matalino kaya ayaw mo na. Mahirap kasi pag teacher, flexible ka at lahat ng subject, Dre. Pero thank you na lang po. Oo, konti na lang kasi ang matang accountancy. Kasi pag accountancy, more on logic po talaga yan, ate Kai. Kaya ganun.
Sige po, ingat ka po, Car, at mag-aaral mabuti, Car. Ingat, bye-bye, Car. RRL. Sige, ingat ka po. Sige, magsusulat mo na ako ng meaning nito. Ano ba ang center angle? Sandali lang ha, susulatan ko muna to. Yan. Pagpatuloy natin yung geometry na discussion. So, manood lang kayo. So, isusulat ko muna yung yung meaning, tsaka yung explanation about sa central angle and intercepted arc. Wait lang. Parang mali. Ito na po yun. Tsaka yung intercepted arc. Parang alam niyo. Alam niyo intercepted arc na discuss ko na po yun sa nakarang live stream video tutorial about sa tawag doon ano ba tawag doon? Nakalimutan ko na. Intercepted arc tsaka yung inscribed angle. Yan na. Sandali lang Sige, mag-comment na lang kayo. Wait lang. Susulatin ko man yung mga meaning. Thank you po Matcha sa pag-send ng batch. Palapakan natin si Matcha. Anong books reference mo po? Saan po sa math? Dati, nung nag-high school ako, so ginamit ko ng libro kay Dinlaw po. Halimbawa, algebra, geometry, tsaka yung trigo, kay Dinlaw. Dinlaw. Saan yan? Sa, ano po yun? Sa public school na libro yun. Pero hindi naman pwede ibenta yun. DFs. Pero sana yun, nung nag-college ako, hindi na uso na yun yung mga libro, uso na yung mga PDF. Pwede kayo mag-search sa Google. Marami naman ang authors pero para naman ang concept. Kaya ganun. Pero sa amin, nung nag-business mathematics, ang ginamit ko is Rex Bookstore sa business mathematics. Naipakita ko niya sa dating live ko. Hindi ko alam kung sino yung author. Basta, Rex Bookstore, Giebi. Okay? Try ko malalang. Linear equation nga po. Sige, next side. Wait lang po Basahin ko, yung meaning. Nedice. Wait lang po Napit ko man yung mga meaning. Sige na Linear equation. Marami kasi discussion about sa linear equation. Pero yung mga simple definition lang po, gano'n. Intercepted arc. Ay, mulan. Yan. Ha? Bakit mo ulit dito? Hindi, Nay. Dito, sa kami. Naku, umuulan na naman sa Binyan. Baka na naman, guys. Oo. Linear equation, wait lang po. Yan, bigyan mo natin dyan muna. Baka makikita na Yan, baka mabasa yun. Hindi. Yung Xerox baka mabasa. Hindi naman yung kitaan maliit dyan. Oo. Hindi ka. Okay, ito na po yung meaning ng paano i-solve ng linear equation ganito. Dito muna sa mga guys yung about sa mga simple lang.
Pero yung mga dalawang variables, mas komplikado 'yon, nayday. Dito muna sa mga one variable, mas madali lang kasi kukunin mo naman yung kahit anong value ng variable, kaya gano'n. Example, 'di ba, pag linear equation pinag-usapan, ang standard form niya will be minsan depende sa libro. Depende ito sa libro yan, pero pares na mga concept. Pag sa libro, let's say capital A, small letter x plus capital B, small letter y is equal to capital C, which is the C is the constant. Tapos yung capital A tsaka capital B is the coefficient of x and y. Kaya gano'n. So, nagkaroon ka ng yung exponent. Ang exponent niya, which is the highest exponent, is 1 kasi linear equation siya. Ang magiging graph nun, NEDICE, will be the straight line. Like this, pag straight lang, pinag-usapan, like this. Example pa lang let's say mga y is equal to x. Ang graph ng y is equal to x, function po yan. Anong pong grade ito? Na alin? Ito po? Or yung linear equation? Pag linear equation, baka diniscuss yung mga grade 8 or grade 7 if I wrong kasi nagbago kasi ng curriculum ng DepEd. Sa amin, nung kapanalang namin, diniscuss ko na po yung linear equation nung second year high school po ako. Hindi pa kasi nauuso ang senior high. Ito yung didiscuss natin, ito, center angle and interceptor arc, grade 10 po or grade 9. Okay? Pero sa amin, wala pa kaming ganang discussion kasi medyo late po kasi magturo ng mga teacher namin nung third year high school. Thank you po, Leo. Sa paano, medyo makinig ka. Sa pag y is equal to x, naka-function yan, ang graph ng linear equation will be the straight line. Straight line, hindi po siya baliko. Naiintindihan mo? Ito yun. Linear equation yan. Pero mas mahirap lang dyan, yung mga two variables, medyo complicated ang yung pag-solve ng linear equation. Ang mas madali pag gumagawa ka ng line for the graphing, for the linear equation is mag-slope intercept ka ni Jai. Na-discuss ko na po yung sa live streaming ko. So, pumunta ka doon sa YouTube channel ko, Miriam Flores. Meron akong video about sa linear equation, pero yung mga summaries lang po. Nejay, ito yung YouTube channel ko. Punta ka doon Paki-subscribe naman yung YouTube channel ko, guys Ganun lang 'yon. Pero mas madali yung one variable kasi kukunin mo naman ng kahit anong variable. Yun lang 'yon. Tapos checking lang 'yon. Nejay, naiintindihan mo na, Nejay. Thank you po, Leo. So start na tayo. Tapos yung eraser. Yun lang, wala isa. Eraser lang nawawala. Teka lang, nawawala yung eraser. Kaya pala di nabubura. Wala. Wala yung eraser. Burahin ko muna to guys. Start na tayo. So, at ang yung meaning for the central angle and interceptor arc, magka-relationship silang dalawa. Ano yun? Mama, hindi ko pa naiintindihan sinasabi niyo. Ibig sabihin niyo, in your relationship between central angle and interceptor arc. So, na-discuss ko na po yung nakaraang previous video ng live streaming up is all about the inscribed angle and interceptor arc in your relationship. Ano nga ba ang inscribed angle? Tara, solve natin itong gamit programming. Grabe ka naman. Pero yung programming, hindi ko po alam Hindi naman ako IT expert. CB na lang. Ano pinagkaiba ang center angle tsaka yung inscribed angle? So, ito yung inscribed angle. Inscribed angle, di ba pag nakikita mo yung dalawang chords, ito yung dalawang chord, di ba? Ganito. Tsaka ganito. Parang, ang itsura niyo will be the V shape. Ang itsura. Yung vertices mo, let's say vertices of R. Inscribed angle siya kapag ang vertices mo ng R is magdidikit lang siya sa may edge or yung circumference of the circle. Kaya gano'n. Yan ang tinatawag na inscribed angle. Pero yung interceptor arc, yung arc niya will be the end of the
yung vertices niya, which is the A and B. Yan na tinatawag na interceptor arc. Di ba ang concept ng inscribed angle, pati na rin yung interceptor arc, kung ano yung value, which let's say yung 100 degree yung arc of AB. Kukunin mo yung value ng inscribed angle, etong given na to, is i-divide mo siya sa 2. So, di ba, 100 yan. Ano yung nasa loob? 50. Di ba, yan ang concept ng inscribed angle and interceptor arc. Yun yun. So, sample pa lang yan, ha. Pero, yung central angle, yun ang ipag-discuss natin for today. Hello po, it's si Rancela. Hello po. Good afternoon po, sir. So, ano yung central angle? Lapitan natin camera para makita natin. Ang central angle, yun yung di-discuss natin for today. Central angle kasi, an angle whose vertex is the center. Pag center, gitnang-gitna of a circle and whose side are 2 of its radii. Pag radii, pag radii, marami kasing radius. Kaya nga radii, it means plural form for the radius. Pag radii, marami. Let's say ganito. Let's say, pag gawa ka na ng circle like this, pagpasensya mo na yung drawing ko kasi hindi maganda, kaya ganun. Di ba sabi ka nila, central angle. Asan yung point niya? Di ba nasa gitnang, isipin nyo. Let's say point of vertex or point of P. Di ba sabi ng meaning, an angle whose vertex, ito yung vertex, yung pinakatusok, is in the center, pag center, gitnang-gitna, of a circle and whose sizes are 2 of its radii. Ano yun? Ito, for example, ito yung radii natin. Yung radiuses. Ito yung radius. Ito yung radius ng isa. Ito yung radius ng isa. Pag dalawang radius, radii ang tawag doon. Kasi marami. So, for example, A tsaka B. Segment of AB and turong natin yung camera para makita. Segment of AB and segment of PB are radii. Radii. Kasi pag radii, madaming radius. Hindi po siya may tatawag ng radius kasi mali yun. Pag maraming radius, kahit na dalawang radius, ang tawag doon, radii, as a R-A-D-I-I. Okay? Ito na yung meaning para mas maintindihan nyo, ha? O, di ba central angle yan? Pag central angle, ito, intindi mo yung mga meaning para mas maintindihan mo yung mga meaning, para hindi kayo na dito. 2 of its radii. Ito, 2 of its radii. Dalawang radii yan. Vertex is the center. Ano yung vertex? Ito yung pinakatusok niya. Vertices sa tawag doon. In the center, kasi gitnang-gitna. Anong example ng central angle? Kapag central angle, let's say, angle of APB is central angle. Yan ang example yan. Ano, naintindihan nyo, guys? Pwede po mag-request. Ano po yung request nyo? Huwag po yung mga higher math like integral tsaka differential equation. Wala pa akong ganyan. Huwag yung mga higher math. Huwag lang po yung mga physics. Kaya ganon, sadness. Naiintindihan mo na yung mga central angle. Yung mga theories po about yan. Sige po, engineering, wait lang. Patay tayo dyan. Gradient, divergence, curl up. Mga higher math na kasi yan, sadness eh. Pero alam ko yung complex number. Ang complex number po kasi yan, like ganito. Pag complex number, let's say, alam mo yung chart, sadness. Yung real number, tsaka yung complex, real number, tsaka imaginary number. Let's say, small letter I. Small letter I, hindi po G yan, ha. Ito yung real number. Ito po yung small letter I is the imaginary. Pag pinagsama mo siya, complex number na yan. Complex number. So, look at the part of the complex number. Kasi pinagsama na yung real number, tsaka yung imaginary number. Naiintindihan mo na, sadness. Tatanungin
kita sadness, bakit mo dinirequest mo sa akin ganyan? Baka BS Math ka ah. Hindi naman porket pag BS Math, kailangan nila magaling sa math. Hindi lang. Yung gusto talaga matuto about sa math. Yan ang complex number, sadness. Pero yung pag nag-usapan na ni Radial Divergence Curve, Laplacian, wala pong alam diyan kasi hindi naman po ako nag-BS Math. Accountancy student po ako, pero love ko ang math. Pero alam ko po yung complex number. Ito yung complex number. Pag pinagsama yung real number tsaka yung imaginary number, complex ang number tawag doon. Kapag ang graph ang complex number, let's say, example lang ito po example lang, sadness. So, 4i plus 2. Yun lang. Yan ang tinatawag ng complex number pag 4i plus 2. Ang graph niya, parang lang siya, straight line din po. Pero pinagkaiba nga yung value of number line natin. Ang number line natin, ito yung number line natin, sadness. For example, ito po yung vertical number line will be the imaginary number. Ito, imaginary number. Ito po ay summaries lang po, sadness. Pinapanood ko to sa YouTube. Ito, imaginary numbers to. Ang vertical number line, mga imaginary numbers. Kapag vertical, real numbers po. Kapag vertical number line, real numbers po yan, real numbers. Naintindihan mo na, sadness. Yun lang yung ambag ko Pero straight line po siya, depende po sa binibigyan ng given. Depende po yan. Okay? Naintindihan mo na, sadness. Oo nga, ayun nga pala, BS Math ka po sa Dines. Ano year ka na po? Pwede kayo magtanong, mag-type ka ng TikTok account ni Dave. Si Sir Dave, ano pangalan nito? Sir Dave, so paki-follow up ni si Sir Dave. D-E-B as a victory at si JS. Doon kayo magtanong kasi graduate po sila ng BS Math. Sa Dines, kung kayo magtanong, kasi friend ko po siya sa TikTok. Lagi, minsan lang siya nanonood sa live ko. Pero expert sila pagdating sa matematika, sa Dines, okay? Laplace, tanongin niyo sa mga engineering, alam na alam yan. Ano pong number rule sa accounting? Ang number rule sa accounting is lagi ka lang nagbabaksak. Barely kasi ang pinaka-number rule pagdating sa accounting is huwag ka lang magloloko about sa live. Talagang mag-aaral ka mabuti. Yan ang number rule para sa accounting. Iwasan mo ng live, then mag-aaral na mabuti. At ang sabi naman ng mga accounting is the reading comprehension. Talaga yung mga accounting student, palagi nagbabasa ng book yan. Kaya ganon. Hi, fourth year ka na. Malapit ka ng graduate sa Dines. I-follow up natin sa Dines. Pero di naman ako graduate ng BS Math Kasi okay naman, at least sana man lang makagraduate ka ng BS Math. Magandang yan. Pag nakagraduate ka ng BS Math, marami kasing trabaho pag BS Math ka. Pero pag gusto mo talaga maging mathematician or math professor, kailangan po talaga tapusin mo yung pagiging doctorate in mathematics sa Dines. Pag bachelor ka pa lang, wala pa yan. Pero pwede ka na magturo ng mathematics as instructor or math teacher, pwede rin. Depende sa credential mo sa Dines. Pero yung gusto mo talaga maging higher, yung gusto mo talaga maging mathematician, or kaya maging math professor, so kailangan po talaga nag-aral ka ng doctorate in mathematics. Syempre yung master, kailangan yun. Bago ka mag-mathematician, or gusto mo magturo in math professor sa Dines. Thank you! Fermat last theorem pa explain nga. So, ang Fermat last theorem, isa ito sa mga problem solving po yan. Ibig sabihin nyo ng Fermat last theorem, isa ito sa mga hindi pa sinusolve hanggang sa ngayon. Kasi mahirap na, mahirap i-solve yan, cellphone tech. Search mo na sa Google. Si Fermat kasi nag-invento ang kanyang theorem niya or kaya yung computation niya. Kaya nga tinatawag siya ng Fermat last theorem.
Isa ito sa mga pinakamahirap at hindi pa ito sinusolve hanggang sa ngayon. Hindi pa pinoprove yan sa Contech. Okay? Yes po sa Dines, si Sir Dave at si JMS. Type mo na lang doon sa may TikTok account niya kasi tapos sila ng BS Map. Ito, Dr. Rick yan, si Sir Dave. Okay? Na-explain ko na po sa Contech. Pero per math last theorem, higher math na po yan, tsaka hindi pa yan pinoproof yan hanggang sa ngayon. Bunso, ayun ba nag-uusapan yung gera ng China tsaka Pilipinas? Matagal-tagal na plano na yan. Almost 1 year ago po yan. Plano pa lang yan, pero hindi pa yung sigurado, Bunso. Wag na naman sana ituloy yung gera kasi nakakatakot na. Nakakatakot yung mga bata. Kawawa naman. Riemann, self-contact naman eh. Lalo na yung Riemann hypothesis, hanggang sa ngayon, wala pa rin pinapakita yung proof or yung pinaka-final answer niya, yung pagpakita daw yung computation about sa Riemann hypothesis. Hanggang sa ngayon, wala pang pinapakita ng proof kasi unsolved problem kasi ang Riemann hypothesis. Kahit nga yung mga mathematician, hanggang sa ngayon, hindi pa ito tinutukoy yung mga computation about sa Riemann hypothesis. Mahirap na ano yan eh. Mahirap ang problem solving niya, kaya ganon. Naintindihan mo na, self-contact. Yes naman pong Bunso, pero pag pinanood mo sa YouTube, hindi nyo kasi naintindihan kasi higher math naman. Ang nakakalam dyan Bunso is yung mga mathematician kasi hindi naman nila alam na mga people yan. Sabi ko, ano pa yung Riemann hypothesis? Hindi naman yung pinag-aaralan niya nung nag-aaral pa ako ng school. Hindi naman yung pinag-aaralan sa school yan, ang Riemann hypothesis. So, ito, Bunso kasi, yung Riemann hypothesis kasi, unsolved problem na po yan. Wala pa nakapag-discover yan. Yung mga proof yan, Bunso. Okay? Continue na tayo. So, ito na tayo Burahin ko muna to. Wala kasi eraser. So, ito, guys, pag central angle po to, ito example lang. So, ano yun? Angle of APB is central angle. Bakit central angle? Kailangan kasi ang vertices is gitnang. Naiintindihan nyo? Kaya nga gitna eh. Paano paano pag ganito? Central angle na po yan. Like this. Oh. Example lang Paano pag ganitong position? Central angle na po siya. Of course, hindi po yan central angle yan. Ayos talaga ito, pampatulog ko sa hapon. Ay, grabe ka naman, Jason Mark. Inaantok sa mat, kaya ganun. Ang daan, pag central angle, gitna. Hindi ito. Kagaya niyang parang pang-letter, hindi po siya tinuturi ng central angle. Kasi wala naman niya sa gitna yan eh. Mali po to. Dapat, ganito ang itsura ng central angle. Di ba sabi nga nila, pag meaning, vertex is the center. Ito yun. Whose size are two of its radii. Yan ang tinatawag na central angle. Ayun ang meaning eh. Yan yung pinaka-meaning yan. SI po na-discover ng atom at sino po yung first scientist? Nakalimutan ko na sa chemistry yan eh. Hindi ko na maalala. Progress. Nung nag-chemistry ako, first discover, wala akong maalala. Hindi ko na maalala. Si J.J. Thomson, pero I'm not quite sure. Bash mo ako. Search mo na sa Google if I wrong kasi nakalimutan ko na eh. Baka si James Thomson, pag mali, di mali ako. Nakalimutan ko. Pero pasensya na, hindi ako nakapagturo ng chemistry. Tanong mo na sa YouTube, okay? Ano pinag-aaralan namin? Naalala ko ng third year high school ako lang. Chemistry. Pinakamahirap na subjects about sa pagdating sa science, chemistry. Pero mas mahirap ang physics kaya sumakat ng ulo ko sa physics. Pero nakaka-enjoy naman ang chemistry kasi medyo matas ako ng grade ko doon. Ang pinakaayaw ko progress about sa mga chemistry is bonds. Sakat na sa ulo yan. Ano po yung Mabi? Hello, te. Continue na tayo sa central angle Dapat central angle is gitna. Naiintindihan nyo? Okay? Ito yan. So, pag ito, interceptor, ito, inscribed angle. Kasi ang inscribed angle, kapag yung vertices niya nasa gitna, kunwari vertices of R,
kailangan magdidikit siya o magpapatong lang siya sa edge or yung circumference of the circle natin. Yan ang inscribed angle. Pag central is gitnang. Okay? Naiintindihan nyo? Accountancy student po ako, Mabi, pero love ko ang math. Hindi po ako engineer student at hindi po ako math major. Pero love ko ang math. Kaya po ako nag-accountancy kasi nag-isang ito pagkakamali kasi mahilig po ako sa math. Kaya plus minus lang pa lang, hindi naman pala. Ang hirap pa lang po sa accountancy, kaya gano'n. Okay na, naiintindihan mo yung central angle. Ito po yung central angle gitnang-gitna po yan naiintindihan nyo. Pero ang di nyo alam, kapag central angle, kung ano yung value ng central angle, dun, yun na din ang labas ng intercepted arc, parehas din ng value ng central angle. Pag parehas ang pinakaloob niya ng central angle, yun na din sa labas. Parehas din. Okay? Sana may ganyan ako utak. Sige, pasok ko na sa iyo, Mabi. Pagdadasal kita, Mabi. In the Jesus name, sa mga matalino ka sa math. In the Jesus name, in the Jesus name, in the Jesus name. Sana matalino ka sa math. In the future, magiging math major ka na ni badang araw. Sana man lang, kapag nag-teacher ka sa math, ipagdadasal kita na sana tumalino ka sa math. In the Jesus name. Okay? Amen. Ito yung utak Ang dami mo sinasabi, Mariana. Okay, balik naman na tayo sa center angle. Ito na po yan. Engineering po kukunin ko second semester pa pag nag-ship ako. Pero mas mahirap ang engineering. Pero bahala ka na sa buhay ko. Ano yung gusto mo, go lang po. Hindi kita binabawalan. Okay, thank you po. Walang pong anuman, Mabi. Palapakan natin si Mabi. Malay mo, magiging engineer in the future. Oy, nagtanong si engineer, sure ka na ba sa pagiging engineer? Ano, Mabi? Si engineer talaga. Siguro lasing to Ay, private account to. Napasa mo na po sa akin yung utak. Ito na po. Ipagdadasal kita, sana tumalino ka sa math, Mabi, in the Jesus name. Papansin na naman to si Moss. Block na nga to si Moss. Imot natin to. Yan. Game na tayo. So, pag ganito, guys, pag central angle, gitnang-gitna po yan, guys, di ba? Anong example nun? O, kunwari, for example, gagawa ko ng circle. Let's say, mga ganito, central angle of the, example lang center of, vertices of Q. Ang pangit yata ang drawing ko. Gitnang-gitna. Yan. Kunwari, let's say 45 degree. Naka-central angle kasi ang point of Q, central angle na po yan. So, kung ano yung intersecting arc, ganun na din ang value ng central angle natin, which is 45. Halos, paras na lang siya. Okay? Yun lang, napakadali ang central angle lang yun. So, isusulat ko sa inyo yung explanation niya about sa relationship between central angle and intersecting arc. Okay? Boss, anong nauna? Iklog o manok? So, itry mo kay Sisi. Mag-download ka kay Sisi sa Play Store. Magaling niya si Sisi. Sa akin lang, iklog. Mauna iklog kaysa sa manok. Iklog ang mauna. Pero hindi pa ako sigurado. God bless. Electronics technology po engineering po sana ako na yun. Kaso napuno na nukota ko ng engineering. Pwede ka naman po pwede ka naman po, marami naman kasing school dyan about sa engineering. Pwede ka naman mag-transfer or kaya magpalipat ka. Marami naman pababagaan ng school sa about sa mga engineering. Kung nakakamura ka, ay di sa public university ka. Kung ayaw mo ng public, kung may pera ka, sa private ka na lang. O easy lipatan nyo, easy daw, sabi kating ko. Kaya po yung central angle lang, susulat ko mag-explanation. Purahin ko muna to. Ano yun? Ito pa yung explanation, guys. Note lang po guys, Ito of circle, example. Ito po yung circle of F. Central angle po yan.
So, magbibilog na naman ako. Hindi perfect yung circle ko. Kanya, huwag niyong husgahan, ha. Ito yan, ha. F na F. Kunwari lang, ha. Kasi hindi maganda yung sulat ko. O, yan. So, pag ganyan yung itsura ng central angle, minsan ganito, depende sa angle theorem yan. Sabi ni engineer, may nagsabi sa akin yung central angle theorem. So, susunod na lang po yung live natin. Kapag ganyan, circle of F, kapag yung central angle mo is 130, yun na din sa labas, yung interceptor arc, which is the 130 degree. Kasi magkapara sila ang sukat nung. Yun yun. Yun lang yun. Di ba? Ito yung explanation, ha. Ito yung nota. Ito yung nota tuloy. Ito yung notes na kailangan natin matandaan yung mga paliwanag. So, ano yun? Susulatin ko muna, ha. Sorry. Ito yung nota. Nilalaki ko yung mga yung capital letter para mas maintindihan. Highlighter ang tawag doon, ha. Hina-highlight ko na para mas maintindihan mo. Interest. Ayan, di ba? Ito yung nota na kailangan mo matanda about sa relationship between central angle and interceptor arc. The measure of a central angle of a circle is equal. Pag equal, pareho. To the measure of its intercepted arc. Kung ano yung value ng central angle, yun na rin dun sa the same of the value of intercepted arc. Kaya magkapara siya. Yun lang concept yan. Yan lang yan. Okay, kaya naman na. So, screenshot niya yung mga meaning. Yun lang yun. Ay, thank you sa pag-send ng Rose, sinigang enthusiast. Sinigang enthusiast talaga. Siguro magaling to magluto ng sinigang, kaya nga sinigang enthusiast eh. Kaya po ako nagtuturo, like po to, Ange Citro. Okay, so kung ano mong gusto niyo, go lang po, hindi ka naman mawawala. Pero mahirap po ang engineering, pero sigurado ka pa sinagawa mo. Ang dami nagtatanong sa mga engineering student dyan. So kung gusto mo, go lang po, hindi kita binabawalan. Okay, sana man lang, in the future, mag-engineer ka. Lang po. Palapakan natin si Mabi. Citro, nag-stop na po ako ng 2019, BSA, or BS Accountancy po ako ng second year, okay? Madali lang naman, tama, si Mea, madali lang para sa iyo. Ano pa value ng ex kung nag-cheat? Joke lang, galing mo po sana all. Ginagawi ka naman magugot, Eugene, ang ingay na ng ulan. Huwag mo nang balikan si ex. Duloko ka lang ni ex, babalikan mo pa. Cheat ba? I-cheat mo na yung ex, parang ayan yata yung
Bahala ka lang masama, baka mapapasama ka ng ex mo. De, charot lang. Usapang pag-ibig to. Pero thank you, Eugel ha. Pero hindi naman lahat ng branch of math is hindi ko pa pinag-aaralan. So, okay lang po. Palapakan natin siya. Thank you, thank you. O sige, so screenshot niyo yung mga meaning ha. So magbibigay din ako ng example about sa central angle and intersected arc. Okay? Tandaan kung ano yung value ng central angle, yun na din ang intersected arc. Halos parehas naman siya, di ba? Ito pa yung explanation na kailangan natin matandaan. Okay na daw ni Kating ko. So mamaya, after the like na to, so may notification. So, after mag-live, so, isosolve natin yung mga pinakamahirap na figure na kailangan natin sagutan yan, guys. So, itatapusin natin yung mga meaning at explanation. Okay? Teka lang. Mataksan ko lang, guys. Teka, tatapusin ko muna ito. Ang nagsampulan, guys. Sige, magbibigay ako ng example ha. Kung naririnig niyo ako kasi alaks ang ulas sa labas, kaya gano'n. Purahin ko muna ito. So, magbibigay ako ng example. Dito muna, guys. Oh. Para mas malapit lang naman. Clear na daw, sabi ni Kating ko. Alaks ang ulan eh. Example natin. Ito guys ha. Ang ingay. Maingay talaga. Hindi ko na ito susulatan kasi hindi magkasya. So, itong given. If M is angle of BOA, capital BOA is 49 degree, find the M angle of capital of BCA. Yan lang. So, paano to sasagutan to? Ito yung given ha. May nakalob yan. Punta kami din, guys. Hiram yan.
Yun naman yan, alis kami. Oo, tapusin mo na to. Ano sagot guys? 49/2? Grabe ka naman. Ano ba kita? Pala desisyon ka ba ano? Suggestion lang po, itigil niyo na yan. Huwag niyo ipilit pag di naman effective magturo. Grabe ka naman, balik na natin to. Hindi naman nakakatulong to. Nakakatulong naman, at least naman hindi ako nagbabayad yan. Ano masama doon? Papansin lang to, sinabato. Bata yata kausap nito eh. Ano may mga ganyan mga basher? Ay, 4 followers natin to. Lock na natin to. I-mute natin. 49/2. 24.5. Palapakan natin si Katingko. Pabayaan mo yung basher niya. Hindi man nakakatulong eh. Okay, tama naman po siya. Okay, very good si Katingko. Si Katingko pa magre-recitation? Wala na ba? Alam ko naman kasi priority ko talaga magturo para sa inyo. Meron din naman ako nagpapabayad. Voluntary nga, kaya ganun. Kung tinigil kayo, sana eh. Ano nga gagawin ko sa buhay ko? Pala, desisyon itong babaeng to. Eh, yung buhay mo nga, di kita pinakikilaman eh. Yan pa yan. Sige po, sinigang enthusiast. Kaya mo na lang po yun. Si 1, 2, 3, 4, 5 po baka gustin niya, ma'am. Kaya mo na Katingko. Wala yung magawa sa buhay yan eh. Yung ba ako sa suggestion ko? Suggestion ko, ituro ko, itigil ko yung pagtuturo ko. Suggestion ko sa iyo, babae ka. Mag-aral ka mabuti. Huwag lang yung palabo-labo sa pagiging kalokohan mo sa paggagala mo. Yan ang suggest ko sa iyo. Para desisyon ka pa rin eh. Hayaan mo na. Hayaan mo na yan. Hindi ako nangingilam ng tao eh. Kung desisyon niya. Huwag niya kontrahin. Kasi desisyon niya ng isang tao eh. Hindi natin hawak ang desisyon ng isang tao. Kaya ganun. Sabi daw ni Katingko, 25.5. Wala na ba? Mag-uulan na kasi. Sa paano to? Dito tayo sa baba. Di ba sabi nga nila, central angle? Pag central angle po kasi, itong given. So, BOA is 49. Given na po ito. Kung ano yung nasa labas, yung intercepted arc, pero naka-center angle, tapos si Katingko, 49 degree. Pero given na po ito. Central angle, suggest na lalaman, sinasuggest ba kita? Hindi kita pinabawalan. Paano maririnig ang bata ko na iyak mo? Narinig Paano maririnig? Aalis na kami. Anak, sa iyak na. Paano maririnig? Isarado ka. Hindi mo maririnig. Isarado ka lang dito. Hindi mo maririnig. Katapos nun, pag center angle of BOA is 49. Ganun na din niya sa central arc is 49 pa rin. Kasi magkakapares ang ano niya, yung angle niya, kasi gitnang-gitna yan, tsaka yung interceptor arc is 49. Ayun kasi explanation niya, kaya gano'n. Kailangan natin matanda yung explanation, okay? So, paano yun? Ang hinahanap, BCA. Kaso, ang problema ang BCA natin, naka-inscribed angle po yan. BCA. Tama naman si Katingko. Tama. Sa paano yun? So, since ang susulatan natin is M, angle of, capital of BCA is equal to 1/2. Ang BCA natin, ang formula niya. Kasi kukunin natin yung BCA natin. Yun lang yun. So, arc of BA. Di ba ang BCA? Ano katapat dito? Yung arc of BA. Magkakatapat yan kasi naka-inscribed angle na siya. Okay? Ano yun? So,
So, i-divide ko siya sa 2. Kaya nga 1 half. 1 half, ano yung value ng arc of BA natin, which is 49. Kung kakalimutan niyo parenthesis guys ha, 49 degree. Okay? 49 divided by 2, kaya nga baka mag-simplify. So, ang sagot niya is 24.5 degree. So, ito na yung final answer. Baksan mo yan. So, ayan na. Okay na po to guys. 24.5. So, ito. Dito muna tayo, guys. So, kailangan natin yung sagutan yung question galing to kay Google. Doon ako nahihirapan, guys. So, paano natin sasagutan to? So, susulatan ko to, ha. So, which of the following angles is a central angle. May choices yan. Yung below, guys. Ito yung choices, guys. Oh. Yan. Ito yung choices. Letter A. Oh, sagot niya guys, sagot na. Letter D daw, may nagsumagot. 1, 2, 3, 4, 5, galing-galing. Oh, sino pa mag-ano dyan, magsasagot? Buto-buto kay 1, 2, 3. Kating ko, letter D din. Ang galing ni Andre BM. Palapakan natin sila. Nakita mo yung question sa exam, ito pa ilalabas. Promise, ito pa ilalabas. So, baka lang po sa Google, hindi na po yun. Wala naman guys, mag-uulan na eh. 2:27 na. Letter D daw. Wala na ba? Wala na. Sige, malalakas ang ulan. So, sabi nga ng tatlong nakakomment dyan, letter D. Tama po yung letter D. Bakit? Kasi, center angle hinahanap eh. Which of the following angles is a center angle? Center angle hinahanap. O, letter D daw. So, letter D ang tama sagot. Yan lang. Bakit? Kasi, pag central, pinakang gitnang like this. So, sabi daw, angle of B as in victory, U and X. Yan ang tinatawag ng center angle. Kasi gitnang-gitna na to. So, palapakan kayo ng mga nag-ano dyan. SUV, hindi pa yung SUV. Walang SUV. SUV daw. SUV. Ah, okay. Oo nga. Dalawa pala sagot. Ang galing talaga ng observation niya mo, Pogi 455. Tama, dalawang sagot mo. Sa SUV. Oo nga, no? Pero ito yung lumalabas ng question. Oo. Pero,
Oo nga, tama ka, Bam Reyes. Ito ang choices eh. Yung letter A, letter B, letter C, letter D. Pero wala naman siyang SUV. SUV, tama, pero wala siya sa choices. Ito, question po ito galing sa Google. So, which of the following angles is a center angle? Ang meron lang dyan, angle of B as in Victory, U, and X. Yun lang meron. Yan ang valuable dyan. Pero yung SUV, wala sa choices. Yun lang po. Bam Reyes. Wala kasi sa choices daw, pero tama naman yung ginagawa mo. SUV. Pero wala sa choices. Question po ito, BAM. Yun lang po. Kaya lang, marunong kayo magbasa ng question bago sagutan. Yun lang yun. Kung meron sana yung mga choices ng SUV, meron sana, kaso wala. O, basa lang po sa Google Ito po yung sinulat ko. Yun lang, Bam Reyes. Pasensya na. Sinunod lang ko sa internet. Pero siya, maguri ng SUV is the central angle, pero walang choices, okay? Pasensya na, Bam Reyes. Search mo na sa Google. Ito sa Google. Saan na kayo? Hindi sa Google Sinulat ko lang po to. Kasi sample lang naman guys, di ba? Wala kasi sa choices ng SUV. Pero wala sa choices. Pero tinulong siyang central angle. Kasi may question naman yan, di ba guys? Okay? Sige, analysis sample muna tayo guys. O, tama yung SUV. Tinuri siyang center angle pero walang choices. Ilang Bam Reyes. Kailangan pag nagbo-board exam kayo, dapat sumusunod din kayo at basahin nyo maigi yung panuto bago sagutan. Lang yun. Ayan ang mas mahirap dyan, analytical skills Pag hindi mo analytical skills, pag mahina ka ang analytical skills mo, talaga mahirapan kayo. Kaya ganun. So, next na tayo. Paano to? Dito muna tayo guys. Ay, okay. Ayan na. Okay. Hindi perfect yung bilog ko, kaya gano'n. Ano ba yan, Mary? Ang pinagagawa mo. Ay, yaman na. Naglaban natin yung drawing natin. Kaya mahirap talaga maging artist, kaya gano'n.
Hindi ko naman ilalagay ng given ha. Sige, lagyan ko na para mas makita. $35 to, hindi po yan 350. Yan. So, may nagtanong. Naku, mukhang malabo nangyari ang differential equation. Kailan po kayo magtuturo ng differential equation, differential? Madalas pare, si Sirang Susi nagtuturo din ng mga higher math. So, paki-follow up niyo si Sirang Susi. Doon kayo magtanong. Pero pag-uusapan natin yung differential, baka next week pa, pero hindi pa ako sigurado pare. Kasi kailangan ko basahin ko maigi yung calculus book, pare. Pasensya na, baka next week, pero hindi pa ako sigurado. Kung nagmamadali ka pare, so paki-search niyo Sirang Susi, nag-live streaming po siya about sa mga higher math. Nagtuturo siya, okay? Hindi marinig na iyak ka. Oo, ito na. Ang kalat nito, napakadami. Kami dito ang kalat. Sira na. Grabe ka naman. Hayaan mo na, mashed potato. Mashed potato talaga. Mas puti ito. Naalala ko yung commercial ng Tayda. Hindi ito sponsor ah. Mas potato. Mas potato. Mas puti ito. Mas potato. Parang magkaparasang tunog ah. Sige, pwede ka na mag-recess, Ash. Alam niyo po ate yung DMAT. Ano pa yung DMAT? User 87. Hindi eh. DMAT o DMAT? Ang pagdama, hindi ako marunong yan. So, tinuro sa akin ng kaklase ko yan. Pero hindi pa ako sigurado yan. DMAT, hindi ko po alam yan. Sige. So, paano natin sasagot to? Ito yung question. So, if M, angle of capital of A o B is 120 degree, given na po to. M is angle of capital of C o D is 35 degree. At M, arc of capital of BC is 30 degree. Find the following. Kung ano yung, so paki-answer yung nakalagay dyan. Number 1, M, a measure of arc of AB. Number 2, measure angle of BOC. 3, measure angle of AOD. Number 4, M, angle of D as a baboy, CD. Arc. Wala tong angle to. Pasensya. Mali lang yung pagkasulat. Ulit. So, number 4, M, arc of D as a baboy, CD. So, paano natin sasagutan to? So, paano? Ito yung nawawala, guys. So, pakisakot na lang. DMAT? Ano yung DMAT? Tatapusin natin yung problem na to. Wala pa sumagot. 254, sabi ni Juanito. Bakit 224? Sige, analyze mo na Juanito. Ito pa yung given. If M is angle of A o B as a baboy is equal to 127 degree. Ito yun. Tapos M is angle of C o D is 35 degree. C o D is 35 degree. And M or arc of the BC is 30 degree. Answer the following. Number 1, M arc of AB. Number 2, M angle of BOC. Number 3, M angle of AOD. Number 4, M arc of BCD. Okay? Angle ba yan ng 127? Yes po, ito po. Juanito. Angle of 100, yes po, Juanito. Angle of, ang angle kasi ng AOB nat is 127 degree. Okay? Kaya natin, sulat natin. Ay, discrete math.
Hindi kasi akong computer science hindi kasi akong computer course. Ang nakakalam kasi sa mga discrete math, yung mga computer courses or yung mga computer engineering, alam na alam nila. Kasi more on logic po kasi ang discrete math. Ang mga discussion about sa mga, yung mga, ano ba tawag doon, mga gates, or kaya yung mga topology, yung mga 1001, or XOR, or NOT, negate. Okay. Or daw nakalagay. Wait lang. Loko to si ano Oo nga. Oo nga. Ayun. Wait lang namali lang yung given. Dito na lang, dito. Hindi kasi magkasya nito Ito ay 127 degree. Ito, iano ko na lang. Love to Yung BC. Ay, ano ba yan? Ginagawa mo. Sandali lang, ginawa natin. Pero yan ginagawa mo. COD. Ang COD natin, ito yung arrow. Manito. Kasi magkasya Kaya nililitan ko kasi kaya ganun. Sige, ulitin natin. Sulat natin ang manito para mas maintindihan. Kaya natin sulat natin. Yan. Oo. Sige. Oo, sige. Yan ang bata Oo, Nay. Pero mo yung tayo din. Adulas ang bata sagdan mo yan Opo, Nay. Adulas. Hindi yan. Nilagay ko ng manito Ito po yung arc of BC is 30 degree. Given na po ito Tapos yung sinasabing yung given is angle of A, O, B is 127 degree. Yan. Tapos yung COD natin, COD is 35. Yan. 120 o B. Tapos COD natin is 30. Ang ingay ng aso. Pagpasensya mo na. Ito mo na ito. Nininaw ko yung sulat Sino sasagot dyan guys? Tapusin natin to. Kasi tulog na yung pamangkin ko. Hello! Hi! Napakasagot lang guys. Ito po yung ito po yung question. Ito po yung kailangan natin sagutan yung 1 to 4 ang question natin. Sige, analyze na guys. Wala pa sumagot guys. So magbibilang ako ng 60 seconds. Or kaya 1 minute. Pakisagutan lang guys Analyzing mabuti mga drawing. Okay. Hello! 2.3k na. Thank you sa pagtatap ng like. So tignan natin yung yung viewers. So 1.2k na. Thank you po. Salamat. So ito po yung Juanito. Base lang po sa YouTube po to. Ito po yung given. Ito na po yun. Na-start na tayo guys. Walang bang nag-comment? Okay, pagsagot na lang po. Ang discussion is all about central angle and intersecting arc. Okay? Kaya umaraw na. Ano guys? Number 2, 30 degrees. Sabi ni Kating ko. Ang galing talaga ni Kating ko. Oo nga naman. Baro na pala magbasa si Kating ko 30 degree daw. So I use the green na kulay blue na lang. Para mas naman highlighter. So itong sagot will be the blue
whiteboard pen ng gagamitin natin. So, 30 degree daw. Sino pa magsasagot? 30 degree daw. Wala na ba, guys? Sasagutan natin ito. Ito yung mga may next na sasagutan natin, guys. Center angle po to, guys. Wala na ba, guys? Ba, ang galing ng... Ang galing talaga ni Juanito. Mali pala ako, si Kating ko palang sumagot. Nagkamali po ako. Ang galing talaga ni Kating ko. 168 degree. 168 degree daw. Yeah. Wow, ang galing talaga ni Kating ko. Number 5, 65. Ano yung number 1, guys? Sino nakakalam dyan? AB na lang kulang. Okay. Pag ayaw na mag-swipe. Wala na ba? Number 1 na lang daw kulang. Napakadali number 1. Kitang-kita niyo sa mga mata niyo. Inaral niyo yung central angle. Central angle pa lang yan, guys. Sobrang dali na po yun. Ang mas mahirap lang dyan yung mga maraming lines. Marami pa yung kailangan natin masagutan niya. Kasi kailangan talaga sa pagdating sa geometry kasi is more on analytical skills po yan. Kailangan marunong kayo mag-obserbahan, mag-usagutan. Okay. May problem solving kasi about sa mga geometry kasi more on shape kasi yan. Kaya gano'n. Number 1 naman na bang number 1? May sumagot na kasi yung 2 hanggang 4. Number 1 na lang kulang. Kasagot na lang po. Sinigang enthusiast, salamat sa pagtatap ng heart react. Turuan mo nga ako magluto ng sinigang. Kahit anong sinigang, nakakasawa na kasi yung baboy, kaya ganun eh. Ano na, guys? May sumagot na ba yung number 1? Wala na ba? Ako na lang po magsasagot for daw number 1. Puro na si Kating ko na sumasagot eh. Siya talaga estudyante ko, napakasipag ang estudyante yan. Wala na ba, guys? Wala na. Ayun, number 1. Ano yung sagot dito? Sino nakakalam dyan? Central angle po to. Pag hindi nyo kasi alam ng central angle, nako, talaga may hirapan kayo. Wala na ba, guys? Number 1, wala na ba? So, magbibilang ko ng 60 seconds. Ay, ang galing talaga ni Michael Rodriguez tuloy. Naalala ko si si Mike Enriquez eh. Reporter kasi ng 24 oras. Kaya condense po sa'yo, gano'n. Michael Rodriguez, ang galing-galing talaga ni Michael Rodriguez. Palapakan natin siya. 127 degree. Galing-galing. So, explain ko sa inyo paano to. So, number 1 muna tayo, guys. So, M, pag M, measure. Small letter M, arc of, capital of, AB. B, sa ibabo yan. Is 127 degree. Ito po yung mga given na. Ito given, sinundan ko lang. Para mas makakita naman, di ba? If M is angle of AOB is 127 degree. Angle of AOB is 127 degree. Di ba ang number 1 natin is arc of AB. Arc of AB is katapat ko ng ang central angle niya which is the 127 degree. Di ba sabi nga nila pag central angle, the measure of a central angle of a circle is equal. Pag equal pareho to the measure of its intercepted arc. Ang nawawala kasi yung intercepted arc, ito po yung sagot niya. So, yun na yun. Ito yung given. Yan lang. Kapag central angle, pares ang value niya. Kapag intercepted arc,
yung given na yan is hahati mo sa dalawa. Kaya gano'n. Yan ang concept niya. Yung number 2, ang number 2 natin is M, angle of B as a baboy, o C is 30 degree. Paano yun? Siyempre, kung ano yung katapat ng interceptor arc, since central angle kasi siya, pares din yung pinakaloob niya, yung central angle natin, which is the 30 degree. Yun lang yun. Central angle, kung pareho ang interceptor arc, pares din ang central angle natin. Ayun kasi explanation niya na kailangan natin matandaan. Okay? So, number 2 is 30 degree pa rin. Kapag angle of BOC. Number 3, AOD. Angle of AOD is 168 degree. Paano yun? AOD. 168 degree. Paano? Ibig sabihin yan, angle pinag-usapan na, ipag-plus mo to. So, 127 degree plus 30 degree plus 35 degree. So, 127 plus 30. Sige, ito na nga lang. Parang mas madali. Add-add lang naman eh. 12. 9. Minus 180. Ay, mali. Alam mo lang ito yung sagot, hindi, mali. Kasi pag ganyan, AOD is, ima-minus mo siya sa 360 degree. Kasi pag 360 degree, isang ikot po yun, 1 revolution po yun. So, yung sagot kanina, ima-minus mo siya sa 160 degree. So, will be the 168 degree. Yun lang. So, ito na yung tamang sagot. Yun lang. AOD. AOD. Yan. 168 degree. Yan lang. Ito yung sakot niya. Yung AOD. Yan sakot niya. Ipagpa-plus lang tapos minus mo siya 360 degree. Galing talaga. Ay, galing talaga ni Michael Rodriguez. Gets ko na po yan. Gets ko na po yan. Oh, last na lang is M, arc of BCD. 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 Arc lang po. Pero ito yung nawawala. So, paano nangyari yon? Since ito magkakatapat niya is 168 po yan. Diba? So, add lang naman. So, 127 plus 30 plus, ito nawawala eh. 168. Let's say 15, 12, 325, 308, 360 minus 325, 5, 35. Para mali. 3, 6, 12 pala yun. 2, 3, 4, 5. 35, mali eh. Saan ba ako nagkamali? Parang mali. Mali ata. Paano ito kinukuha ng BCD? BCD. Arc of BCD. Paano? Kung tatanungin, ito yung 35 degree, sa triangle po yan is 35. Di ba? 35 po yan. So, 30 plus 35 is 65. Bakit? Kasi, yung di ba yung BCD, arc of BCD, gano'n na rin. Kasi kung iisipin nyo, yung angle of BOD, angle of BOD natin, isipin nyo, angle of BOD is equal to 30 plus 35 is 65. Gano'n na rin sa labas natin. Yung, ang given natin is arc of BCD is, ang sagot is, ipag-plus mo lang. So, 30 degree plus 35 degree will be the 65 degree. So, ito pa yung tamang sagot. Mali po po.
BCD. Ito po yung BCD. So, 65. Yun lang. So, natapos na natin yung questionnaire. Kaya ganun. Ayaw na. May nag-comment, wait lang. 100. Okay. 360 degree minus 192. Okay. Ay, oo nga, no? Tangingot talaga. Slow mo naman masyado, Mary Ann. Yung kanina talaga. Tapos, sa BCD is 30 plus 35. Galing talaga ni Michael. Nagets ko na po. Kasi masyado akong slow. Tama yan, pero mas mataas na process yan. Okay po. Mas madali 30 plus 35. 30 plus 35 po. Tama. Galing talaga ni Michael Rodriguez. Ang talito-nino niya. Paano yan? Yung number 4 sa BCD. B, arc of BCD. So, since center angle yan is 30, 30 pa rin to. Since ang center angle niya is 35, ganun na rin sa 35 degree. Ipag-add mo lang. So, 30 plus 35 will be 65. Ang value natin ng BCD, arc of BCD is 65 degree. Yan lang yan. Yan lang! Okay, so natapos na natin yung mga example, guys. 1 hour and 27 minutes. So natapos na natin yung mga meaning at yung explanation about sa central angle and interceptor arc. Okay? So, mamaya sasagutan natin yung pinakamahirap na figure na kailangan natin sagutan. Okay? Screenshot niya, guys. So, thank you po sa pag-tap ng heart react at yan nanonood. Maraming po salamat po, guys. So, screenshot niya, guys, ha. Parang layo ng camera, eh. Sa mga nagkakalam dyan, paki-screenshot nyo. If gusto nyo ng notes, screenshot po, guys. So, mamaya na natin mag-second live kasi wala kasi magbabantay yung pamangkin ko kasi tulog. So, sasagutan natin mamaya in live streaming yung pinakamahirap na figure na kailangan natin sagutan niya. Okay? Insert niya, screenshot niya. Doon na natin sasagutan sa mga whiteboard na yan. Okay? Central angle po yan at interceptor arc. Okay? Babalik muna ako mamaya, baka alas 4. So, mag-umpisa ulit tayo mag-live streaming at sasagutan natin yung ba pinakamahirap na figure. Request po ito sa mga estudyante na nag-comment sa akin kanina, nakaraan ng live streaming. So, sasagutan natin yung mamaya in live streaming, okay? Sige, screenshot nyo. Ito po yung sample, Yan. Okay na ba, guys? Okay. Babalik muna ako, guys, for the live streaming mga alas 4. Sasagutan natin yung figure. So, dyan lang kayo. At kayo alis dyan, ha? Magmemorianda muna ako, ha? Kita kids! Na lang! Kain muna ako ng merienda. Nagutom kasi ako.